Hi fam, this is your Mimi Shane and welcome For to today's my video channel. po, I will teach you on how to book an online appointment for your Philippine passport renewal. And reminders lang po sa lahat na dapat po meron po kayong Gmail account and dapat po may laman po ang inyong PayMaya. Or hindi kaya ang inyong mga bank account. And please don't forget po to like and share and subscribe to my channel. So ano pang hinihintay natin? Gora, let's na! Pumunta po tayo sa ating mga Google. I-search po natin itong passport.gov.ph at ito po ang lalabas dyan. Tapos po, i-click nyo po itong schedule an appointment and i-scroll down nyo lang po ang terms and conditions. I-click nyo lang po yung box na yan. Click ang start individual appointment. Kung by group naman po ang renewal, click nyo lang po yung group appointment. Select na po tayo ng site. Kung saan po kayo malapit ay doon po kayo pumunta. Scroll down lang po kayo, hanapin nyo lang po dyan yung lugar na gusto nyo. Since malapit po kami sa Davao City, yun po ang aking pipiliin. Click lang po natin yung lugar. Itong simple renewal only sa SM Lanang, Davao City. At makikita nyo na po dyan ang office name at ang office address. At meron din pong contact number. Scroll down nyo lang po. At makikita nyo po itong box na ito. Click nyo lang po yan. Tapos po, click nyo lang din po itong next. And now po, let's select a date na kung saan available po kayo at available po din dito. So, select po natin itong 22 Monday. Click nyo lang po yung araw na yan. Tapos po, dito po sa baba ay ang oras. So, click po natin itong 13 to 14 or 1 p.m. to 2 p.m. Then, click po itong I'm not a robot. Tandaan po muna, kapag po pumili po kayo ng oras, ay pumiliin nyo po kung saan po available po kayo at hindi po kayo busy. So, ito na nga po, click nyo lang po yung motorcycle, then click nyo po yung next. Dito naman po, motorcycle din ulit. Then, after nyo po maklik ang motorcycle, ay click nyo po yung verify. Then, dyan po sa baba, click nyo po yung next. Then, dito naman po, scroll down nyo lang, basahin nyo lang po yung warning or babala. Tapos po, mabasa nyo yan lahat, ay i-check nyo lang po itong I agree or malinaw sa akin. Pag natapos nyo na po i-check yan, ay kailangan na po natin pang sagutan ng mga tinatanong dito. Reminders lang po na lahat po na may asterisk ay kailangan pong sagutan. Unahin po natin itong mobile number, ilagay nyo lang po dyan ang inyong mobile number. Pagkatapos po sa mobile number, ilagay nyo po ang inyong active Gmail account. Ito pong lahat ng aking nilagay ay gawa-gawa ko lamang. Tapos po sa email address ay ang confirm email address. Same email address lang din po ang ilalagay natin. Pwede nyo din po ninyo i-copy-paste lang. Tapos po dyan, sa confirm email address ay dito na po tayo sa last name. Ilagay nyo lang po ang inyong apelyido. So ilalagay ko lang po dito ay Reyes. Pagkatapos po ng inyong last name ay ang inyong given name o inyong pangalan. Tapos po ay ang middle name. Tapos nyo po dito malagyan ng inyong middle name ay ilagay na po natin ang date of birth. Ang inyong kapanganakan kung kailan po ang inyong birthday. Pagkatapos po dyan ay ang inyong gender. Sa gender po kung kayo po ay lalaki or babae. Click nyo lang po yung select civil status kung kayo po ay single, married, etc. Click nyo lang po itong birth legitimacy kung kayo po ba ay legitimate child or illegitimate child. Then, province po ninyo. Since dito po kami sa Cotabato City, ay hanapin ko po ang Maguindanao. Pag nahanap nyo na po ang inyong lugar o inyong probinsya, ay pumunta na po tayo dito sa city or municipality. At ang city or municipality po namin ay ang Cotabato City. Click nyo lang po ang next. Tapos po, ito na po ang kailangan pilapan. Father's information, last name po or apelyido po ng inyong tatay. Tapos nyo pong ilagay ay ang pangalan po or given name ng inyong tatay. Katapos po ay ang middle name ng inyong father. Diyan po, ilagay nyo lang po. Next is mother's information. Apelyido or last name po ng inyong ina nung dalaga pa siya. Next po ay given name or ang kanyang pangalan. Pagkatapos po ng kanyang pangalan ay ang middle name. Middle name niya po nung siya ay dalaga pa. Tapos po dyan sa middle name niya po ay i-click nyo lang po ito sa baba itong next. Sa application type po, i-click lang po ang renewal. Pag-click ng renewal, ito po ang lalabas. Ilagay nyo po dyan ang old passport number ninyo. Makikita nyo po yan doon sa inyong old passport. Then doon din po sa inyong old passport, makikita nyo po ang date of issue. Ilagay nyo lang po dyan ang month, day, at ang year.
Then, ilagay nyo lang po dito sa issuing authority ay ang DFA Philippines. Then, dito na naman po sa Philippine citizenship, kung kayo po ba ay by birth, by election, by marriage, etc. po. So, foreign passport holder, click nyo lang po ang no. Sa emergency contact person naman po, ilagay nyo lang po ang inyong parent name. Tapos po, ilagay nyo po dyan ang kanyang contact number. Then po, pag nailagay nyo na po, i-click nyo lang po yung next. Ilagay nyo po dito ang inyong current address. Kung saan po kayo nakatira. Ilagay nyo po dito ang inyong syudad or ang inyong lungsod or ang inyong city. Tapos po dito sa province, state, or country, ilagay lang po natin ay Philippines. Next po, inyong occupation or inyong trabaho po. Dito naman po tayo sa office number. Ang office number po ay depende na po yan kung lagyan nyo po or hindi. Kung hindi nyo po lagyan, ay click nyo na po ang next. At ito na po ang inyong lahat na napilapan. Review nyo po dyan kung tama po ba ang inyong nailagay or may mali po. Kung may mali po, ay pwede pa po ito ma-edit. At kung wala na po kayong makitang mali at okay na po ang inyong mga napilapan, pagkatapos nyo po may review, ay i-click nyo lang po ito. I-click nyo po yung I'm not a robot. Tapos po dyan, i-click nyo rin po ito sa baba na box, ang I am blank blank blank. And then, click nyo lang po yung confirm. Tapos nyo po maklik ang confirm, ay papupunta po tayo dito sa payment. Automatic na po yung nakaklik po dyan, yung please choose sa processing type. Sa please choose sa payment method naman po, ay nakadepende na po yan sa inyo kung saan nyo po babayaran. Pwede nyo po bayaran sa inyong PayMayo or sa inyong mga bank account. So, nakadepende na din po dito sa other services kung ito po ay pick up or carrier. Kung carrier naman, click nyo lang po yan. Siyempre po, expect yun na po ninyo na may dagdag bayad po yung carrier. Name of receiver po, siyempre po sa inyo nakapangalan. Kailangan po pa natin itong province. Hanapin nyo lang po dito ang inyong probinsya. Pag nahanap nyo na po, tulad ko ay ang North Cotabato. I-click nyo lang po yung North Cotabato, tapos po ito naman po ang city or municipality, hanapin ko lang po ang Cotabato City. Then, ang barangay po namin, or barangay ninyo, hanapin nyo lang po dyan. Tapos po, landmark. Ang landmark po ay isang sikat na lugar sa inyo. Then, i-click nyo lang po yung I will be the one to receive my passport. Then, click nyo lang din po dyan sa baba, yung box na yan, yung by checking this box, you agree to the terms and conditions for this service. Click nyo lang din ang R21. Pag nabasa na at okay na, click nyo pong pay now. Tapos nyo po dyan maklik, ay mapupunta po kayo dito sa payment confirmation. Scroll down nyo lang po yan at click nyo po yung I agree, then click nyo po yung proceed to payment. Tapos po ay mapupunta po kayo dito, i-click nyo lang po itong PayMaya. Tapos nyo po maklik yan ay mapupunta po kayo doon sa inyong PayMaya account. Siguraduhin po ninyo na meron pong laman inyong PayMaya. Login nyo lang po dyan at ito po yung makikita ninyo ang confirm payment. Yan po lahat ng total, click nyo lang po yung Pay Now. Hintay lang po ng ilang segundo at payment successful na po. Next nyo pong open ay inyong Gmail. Pagka-open nyo po ng Gmail nyo, ito po ang makikita ninyo. Click nyo lang po yan at ito po ang mga kailangan nyo pong ipang print. Scroll down nyo lang po dyan at makikita nyo din po ang inyong application form. So, ayan na nga po at thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!